Magandang gabi muli sa ating mga kasambahay dito sa Pilipinas at sa buong mundo. Nanonood sa atin sa pamamagitan ng www.untbweb.com via live streaming at sa kanilang mga mobile phones using the UNTV apps na libre po yan na pwedeng i-download para mapanood kami ng live gamit ang inyong mga smartphones. At para naman sa mga nais magbigay ng mga komento o suggestion, o kung kayo po ay may mga katanungan hinggil sa ating topic tonight, and this is about the Filipino nurses, nasa ating TV screen ang mga text line. Para sa mga Globe users, 0917-950-0984. Para naman sa mga smart or token text, 0947-640-6092. At maaari po kayong mag-email sa amin, myofwstory@untbweb.com. Mga kasambahay, tulad na banggit ko, gaano ba kadelikado ang mga Filipino nurses sa ibang bansa, particular po ang Libya na mukhang wala na atang governance, no? Mga kasambahay, mapalad po tayo at ngayong gabi kasama natin po dito sa ating studio live ang NARS Party List Representative at dati pong Dean ng College of Nursing ng Trinity University of Asia. Napakaganda po, Congresswoman Leah Pakis. Magandang gabi po. Magandang gabi po at magandang gabi mga kasambahay. Okay. At kasama rin po natin, no, ang isa pong magsasalaysay po ano ba talaga yung actual experience po niya dyan sa bansang Libya. Ang retired nurse po, galing sa Libya, si Mr. Romarico Garcia. Magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi po at magandang gabi sa sambayanan. Okay. So mga kasambahay, umpisa na po natin. Parang marami pong nagtataka, Madam Congresswoman, dati po kayong Dean ng College of Nursing and then ngayon po naging party list representative po kayo. Paano po yung transformation nyo po? Ganito po kasi ako po ay naging presidente ng Philippine Nurses Association at doon ko po nakita na ang mga nurse pala po ay hindi nabibigyan ng tamang trabaho at tamang sweldo. Sa malaking ibig sabihin nito ay exploited po sila. At nakita ko rin po na napakarami ng Pilipino ang namamatay, almost 60%, nang hindi nakakakita ng nurse man lang o ng doktor. Naisip ko po, kung ganito ang kalagayan ng bansa natin, na alam naman natin that health is a constitutional right of every Filipino, kinakailangan pong meron tayong magawa upang ang mga mahihirap na Pilipino ay makapagpa-ospital man lang o makakita man lang o mahipo man lang siya ng isang doktor o ng isang nurse. Okay, so makasambay, nabanggit po ni Party List Representative Pakis na ang right to health is now recognized by the Constitution as the right to the people, no? Yes, opo. So yun po ang nagtulak sa inyo na yung pagiging pangulo nyo po, no? You're former president of the Nursing Association of the Philippines. And then, yun ba yung Nursing Association, yun na yung ba yung naging party list o you form another association? Iba po ito. Nung matapos po ako bilang presidente, ay ninais ko po na ipagpatuloy ang advokasya na mabigyan ng kalusugan ng ating bayan. At sa pamamagitan nito ay kinakailangan po ng mga manggagawa na may disente namang sweldo at disenteng trabaho. Kaya po inumpisahan ko po ang NARS na isang organisasyon. This is an advocacy organization. And you find it very appropriate na sumama po kayo sa political exercise upang sa ganon maisakatuparan nyo yung constitutional right to health ng mga tao. Opo, kinakailangan kasi dahil nakita ko po na hindi nabibigyan ng tamang pagtingin ang kalusugan ng ating bansa, lalo sa manggagawang pangalusugan at ang mga Pilipino. Kaya po nakita ko na kinakailangan ngayon ng isang malakas na pagsulong sa pamamagitan ng legislation. Kaya po sumali po ang nurse sa election at naging isang party list ito. And before we go to, galing ho ata kayo ng Libya o you have made some inspection about what's happening in Libya? Hindi po. Yung po mga dumating na taga-Libya, sila po ay pinuntahan ko at kinausap ko po sila at tinanong ko po ang kanilang kalagayan. Yung po ay nakaraang 4 weeks ago.
Okay. Doon po nag-usap-usap kami at nakita ko po ang kalagayan nila doon. Ako naman po ay naging OFW din. Nanggaling po ako sa New York. Nagtrabaho po ako sa Goldwater Memorial Medical Center, pero hindi po sa Libya. Okay. So, let's focus na on kasi naipaliwanag na po natin. Balik, kayo po ang yung party list po, hindi yung nursing association, no? Pero ngayon, yung party list nyo po ngayon, hindi lang po focus yung advocacy nyo for a better better environment for hindi lang po particular sa mga nurses, but lahat po ng mga health workers. Opo. Nung pong tayo ay naging representative na ng buong Pilipinas, nakita ko naman po ngayon na hindi lang po ang mga nurse pala exploited. Ang mga health workers po, pasimula po sa mga doktor hanggang sa barangay health workers, lahat po sila ay exploited. Ang mga doktor to the various contractuals, ang nurse deployment contractual, midwives to the various contractual, ang mga barangay health workers po, mga volunteer, kinakailangan po nilang mabuhay ng disente para naman po hindi sila maging pulube. At kinakailangan silang masweldohan ng husay at yun po isa sa mga advokasya natin. Before I go to the Libya, sa advocacy nyo ba, sa pananaw ninyo, maipapasabatas nyo po yung mabago yung sistema na ang mga estudyanteng nag-OJT o kaya yung mga graduate na ng mga nurses at sila ay magti-training, why do they have to pay the school instead of them being paid by stipend ng camp? Kasi they are already serving, di ba? They are rendering services as a trainee and yet sila po ang nagbabayad. Can you change that system by law? Ang nakikita ko po sa ngayon, yung pong related learning experience ng mga estudyante sa nursing, okay lang po sila na magbayad. Pero yung pong nurse na mismo, na registered nurse na dapat binibigyan na ng tamang trabaho at tamang sweldo, sila pa ang magbabayad sa kanilang mga trainings, yung po ang napakamali. And that is exploitation. So ang OJT, that's part of the parang tuition, di ba? Pag nag-OJT sila, part na sa tuition nila, no? Opo. Pero pagka nursing graduate ka na, registered nurse ka na, kasi we'll talk about that, yung, di ba requirement sa overseas na kailangan para mag-qualify ka to work overseas, you need to have a minimum period of training. Employment po. Employment na meron kang experience as employed. So, but the problem is, kulang nga po yung, they are being taken in not as an employee, but as a trainee. At hindi lang po yon, marami sa kanila kinukuha as volunteer. Sila po ay nagtatrabaho bilang isang regular na staff nurse. Ang lahat ng trabaho ay ginagawa at ito po ay kinakailangan sa isang ospital, pero hindi po sila sinusweldohan. Yan po ang isang exploitation na nangyayari ngayon. At yung isa pa pong sinasabi nyo, kinukuha naman silang trainee, kuno, nagbabayad sila, pero nagsisilbi pa rin sila at the same time. Pero yung pong binibigay sa kanila ng mga certificate, hindi po yun employment certificate. Kasi there's no employer-employee relationship. That was about to ask nga eh. So, pag ganon, anong magiging certification nila? How they acquire the experience? Through training? Through voluntary? Kung hindi naman sila empleyado, paano po yun? Opo, ganun lang po. Ang mga bata ay pumapayag, ang mga batang nurse na ito ay pumapayag na mabigyan lang sila ng certificate of volunteerism na hindi po naman yan magagamit bilang employment certificate. O kaya certificate of training na hindi rin naman po magagamit na employment certificate. Yeah, but would that be recognized by the overseas employer whether it is whether it is a certificate of employment or certificate of experience? Ano ho bang dapat lang po certificate of employment, that they were employed, that there was an employer-employee relationship, and they have their salary, they were given salary, they were given security of tenure. Yun talaga pong relasyon ng employer-employee relationship. Kaya po hindi po totoo na ang mga batang nagtitraining na ito
ay mabibigyan ng trabaho abroad kasi wala po silang certificate of employment. At yan po ang ating ina-advokasya ngayon, na mabigyan sila ng tamang trabaho at tamang sweldo. Kahit unti-unti lang po, kahit hindi lahat ng mga nurse, basta maumpisahan lang po na mabigyan sila bilang isang regular employee, hindi po contractual at hindi job order. Okay, so maliwanag po yung mga kasambahan, no? Yung pong pagka-trainee kayo o kaya volunteer kayo, you've been serving 1 year, 2 years, no? That will not make you eligible for that requirement of 2 years working experience. Parang gano'n, no ba? Opo, opo. At saka ano pa yung isang problema dyan na parang dahil hindi ho sila graduate ng kanilang eskwelahan, and this school has no yung hospital, so yung mga graduates po nila ay pinapadala sa ibang hospital at hindi masyadong ginagamit ng hospital. Yung po kasi, ang maganda sana po ang isang eskwelahan o College of Nursing ay may sariling Hospital po. Ngayon po, ang mahirap po ngayon, kung wala kang sariling hospital, malimit po pag ikaw ay nag-base hospital sa hindi mo hospital, malimit po hindi nakakapag hands-on. Ibig sabihin, hindi nila nahahawakan ang pasyente. Nakatingin lang po sila doon. Kaya anong experience po ang makukuha sa related learning experience kung hindi ka man lang nakakapag-iniksyon o hindi ka man lang nakakapag-alaga ng pasyente mo. At ito bang mga nangyayari ngayon, can it be corrected through the enactment of laws? Opo, maayos po natin yan. At sana po ay tinitingnan din natin through the different organizations and the Professional Regulation Commission kung paano natin, at saka po sa CHED, kung paano natin talaga maaayos ang sistema ngayon. What about ito huling tanong ko na po, no? Then we go to the Libya workers, Yung pong yung work is commensurate to the salary. Kasi parang kaya maraming napipilitan maghanap ng trabaho sa ibang bansa dahil parang ang damdamin, no, ng mga ating mga nursing profession ay parang yung kasi 12 hours, 8 hours ata ganon at saka napakahirap. Pero yung sweldo ata hindi parang ganun katapat ng kanilang trabaho. Nawawalan po sila ng loob. Opo. Kasi unang-una nga po, hindi sila binibigyan ng tamang trabaho at tamang sweldo. At sa aming batas po, RA 9173, the Nursing Act of 2002, meron po dong salary grade 15 na dapat yung po ang minimum starting salary for nurses working in the government. And that salary grade 15 is equivalent to 24,887. That should be the minimum. Opo, na hindi na ibibigay. What more, doon po sa mga private institutions na at least maganda pa po ito dahil ang binigay po ng gobyerno ay salary grade 11, although hindi po yung tama. And salary grade 11 is 18,000. Pero pag nasa private institution ka, mas mababa po ang sweldo ng mga nurse. 6,000, 8,000 ang starting. At yung iba po may mga 4,000 pa. Minsan mas maganda pa nga po ang sweldo ng isang kasambahay. So anyway, sa private sector siguro mahirap i-legislate, no? Pero nakikipag-usap na po tayo sa DOLE na sana po maibigay din ito as to a be minimum fair. wage, Opo, no? opo. But in government, 'di ba? In government, supposed to be civil service yan eh. Opo. If you pay less than what is stated under the law, 'di ba? Parang may mananagot po yung gobyerno. Yan po hinihingi natin ngayon sa civil service. Although, ang sabi po ng civil service, ang DBM daw po, ang merong palakad na dapat yung job orders at mga contractuals. At that is the thing that we need to see now and look into. Kasi ayaw po natin ang civil service natin ay civil service ng mga job orders at mga contractuals. We want the civil service to be a civil service of regular employees with decent work and decent salary. So in government sector, ang dahilan ba't hindi may bigay yung tamang salary grade 15 but instead they are paying 11 only because of lack of resources again, no? What about in the private sector, mga private hospitals? Yun nga po, bakit mas mababa sila? Are they not earning or are they earning? Yun nga po ang dapat nating pagtuunan ng pansin. Kwarto, mahal-mahal ng service, mahal-mahal ng everything is expensive. Bawal ka magkasakit, hindi po ba? At saka look, nurses are dealing with lives. Yes, yes. So. And we are confronted with different viruses and bacteria which we do not know. Kaya po, ang hazard po namin bilang mga manggagawa ng kalusugan ay napakalaki.
Ma'am, may nag-react na po tayong audience, ano? Sabi, bakit daw pinapayagan ng una civil service, no? Pangalawa po, bakit daw pinapayagan ng Department of Labor and Employment itong ganito na ang ayon sa batas dapat to salary grade 15, pero 11 lang binibigay. Yung iba naman dapat 24,000 pero mas mababa pa nga mga 6,000, 7,000. Why is this happening? Yun po ang aking tinatanong ngayon dahil budget hearing po kami ngayon sa Kongreso. At yan po ang tinatanong ko sa bawat agency na ito at yun po nakikipag-usap ako upang maibigay ito ng husay. Kasi hindi nga po napapagtuunan Baka naman hindi napapagtuunan ng malaking pansin at ngayon na po ang panahon para makita nila. Okay. Na dapat po ibigay ang tamang sweldo at tamang trabaho para sa mga manggagawa ng kalusugan. So lahat ng mga health workers, andito na po, may boses na po kayo sa Kongreso, no? Si Congresswoman Lea, no? Tagkuhan naman tayo sa Libya. Nabanggit niyo po kanina, the opening of our program, na marami na pong napauwi, no? Dahil sa kaguluhan sa Libya, at parang nabanggit niyo kanina, parang wala ng gobyerno, no po? Mga 3,000 na po ang napapauwi ata. May mga 10,000 pa rin doon, no? So ano po yung mga actual na na-share sa inyong experiences ng mga nakausap nyo pong napauwi na? Ang nakakalungkot po, kahit po may gera doon, gusto nilang tumigil. Actually po, kung halimbawa po sinabing, sasama kami sa repatriation, pabalik sa Pilipinas. Kung halimbawa 1,000 sila, tapos nung sinabing maayos-ayos na ang Libya, naging konti na lang po natira para umuwi. Bakit po? Kasi po, pag umuwi sila dito, wala silang trabaho. Wala silang ipapakain sa pamilya nila. Yun po nakakalungkot. At yun po ang nais natin, sana maayos natin sa gobyerno, mabigyan ng tamang trabaho ang lahat ng mga Pilipino. Yeah, but aside from that, ano, yung mga Pilipino, sabi nila, wala daw sila trabaho dito, at least doon makikipagsapalaran. But merong mga nag-request, ano, na yung mga Filipino nurses o kaya mga health workers ng mga Pilipino in Libya, may nag-request, I heard it, no, na sa Philippine government through our embassy na kung pwede wag daw i-evacuate compulsory ang mga health workers because they are essential to the country of Libya. Yes, of course. 60% nga po ng mga health workers sa Libya ay Pilipino. At binibigyan nila ngayon, alam nyo po, pag nawala po ang mga health workers na ito sa Libya, babagsak po ang kanilang health conditions. Diba po? Kaya nga po ini-entice nila ang mga Pilipino doon, dinodoble nila ang salary. Halimbawa po kung $1,000, gagawin nilang $2,000. Ang mga Pilipino naman po, syempre, gusto nila po yan pang makapagpadala sila ng pera dito sa ating bansa. Okay. So, yung mga 60% or 40% are health workers that wanted to stay in Libya and in fact they're staying there. Now, kasi dinadagdagan yung sweldo nila at saka essential yung kanilang trabaho, kaya lang yung panganib. No? So siguro, tanungin natin si Mr. Romarico Garcia, galing po kayo ng Libya. Opo, 1985 to 1991. Ano po ngayon ang sitwasyon doon? Nung dumating po ako doon, medyo, yung kaayusan ng Libya, kung mga bagong ano pa lang din sila, medyo meron din kaming na hindi maganda yung pagdating namin, wala kaming mga gamit. Pero after 1 week naman po, binibigay yan ng gobyerno ng Libya. Ang malaking problema hanggang ngayon nangyayari doon, na ang mga contract workers natin doon, mga nurses, OFW, marami po dyan 1 year bago makapirma ng kontrata. Kaya after 1 year, bago sila makapagpadala sa mga pamilya nila ng kanilang mga remittances. Pero nung panahon ko po, kung nag-research po ako at nagtanong ko at natulungan ako isang Palestinian kung ano dapat namin gawin, within 6 months po, nabigyan kami ng kontrata. Nasa tamang sistema lang po ng pamamaraan na yung kung wala kaming kontrata, siyempre may karapatan kami na tumigil sa trabaho at piliin namin na kami umuwi na lang kung talagang walang sahod. Pero natuklasan ko po na ayaw ng gobyerno nila yon. Medyo yung sistema lang doon wala sa ayos yung ibang Ministry of Health. Nabanggit nyo wala sa ayos ang government, wala sa ayos ang Ministry of Health. Ano sa palagay nyo, is it really safe ba
ang ating mga Filipino nurses o mga health workers? Kapalit po ng 2 beses na sweldo? Ito po ang iano ko sa inyo, ang comparison sa nung dumating ako doon, nasa sa Pilipino kung paano siya magiging safe dahil inaalagaan naman ng gobyerno yan. Ngayon, today, ganyan din. Dahil kasi pinuprotektahan din ng gobyerno yan. Sinasabihan sila na huwag silang basta-basta lalabas dahil doon, kahit sila ay hindi safe, sila hindi nila masasabi na sila ay mabubuhay pa kinabukasan. Ganun ho ang talagang tunay na Hindi pangyayari ba, no? niyan. Parang, ma'am, sa mga na-interview nyo po na nagdaratingan dito and some of them are probably health workers or not, wala ho ba yung kahit papano, kahit na umigera, di ho ba? Pag nakitang health worker ka, just like a member pa ng Red Cross, parang bibigyan ka ng konting iwas. No? Alam niyo po, wala na nga pong pulis. Wala na pong peace and order. Kaya kinakailangan mag-ingat. Katulad po ngayon po, yung ibang, ang report po sa atin ng DOLE, yung pong ibang mga ospital doon, sila po nagsasakay ng mga health workers, ilalagay sa safe, tapos babalik nila ulit doon. Kaya kinakailangan, hindi po madali ang buhay ng mga Pilipino natin doon. Nakakatakot po. Kahit po mga teenagers, pwede silang i-rape kung gusto ng mga tao. Kung kahit nakawan sila, pwede silang nakawan. It's not easy. Nakakaawa po ang mga Pilipino natin. Kaya po, kinakailangan natin talaga na tulungan sila sa pamamagitan. Katulad po ngayon, meron tayong resolution sa Congress na nais po natin ayusin ang policy ng repatriation, ayusin po ang mechanism kung meron man disaster po doon o kung meron mang mga sakit katulad ng Ebola. Yung po nakikipagtulungan tayo ngayon sa agencies ng gobyerno natin upang makagawa tayo ngayon ng mga paraan na kung may mangyaring ganito, meron na agad gagawin. Lalo na ngayon, no, sinasabi niyo po, no, yung about repatriation and evacuation. Sa ibang bansa po, no, like the United States of America, United Kingdom of Great Britain, France, Canada, lahat po ng mga nationalities nila di ba? Napauwi na Bakit ang Pilipino, why can't the Philippine government enforce a forced evacuation? Ang nakakalungkot nga po, ang naiwan na lang doon ay Philippine Embassy at ibang African countries. Ngayon po, pupunta po ngayon doon ang ating mga kagawaran at tinitingnan nga po nila. Kasi po yung forced evacuation, kahit i-force mo sila, kung ayaw naman po nila. Hindi mo kunin bahay-bayan. Opo, mahirap din kasi pong ganon kasi alam na natin yung sitwasyon. Pero gusto po talaga ng gobyerno natin na i-force evacuation sila. Kaya nga po nagpadala na sila ng barko, pinapasakay sa eroplano, papunta dito. Pero yun nga po, in exigencies of the need of the Filipinos, they'd rather stay there. So ang bottom line yan is it's the voluntary, is the decision of the Filipino worker in Libya. Kung gusto niyang mag-reprat o hindi. Opo, yun. So, talagang bumabalik sila na napufrustrate nga din po ang ating ang ating OWA dahil akala nila, madadala na nila. Tapos pag sabing, medyo tahimik na ng konti, babalik na ulit sila. Anong naman sentimento ng mga napauwi dito? Mga 3,000 na may mga nakausap kayo. What did they share to you? The reason why they cooperated in the repatriation? Opo, gusto nila talaga na maligtas din ang buhay nila. Dahil yung iba po nandoon, hindi na nila ikinatatakot yung buhay nila. Pero ito po mga umuwi, alam na nila, kasi kung level 4 na yung gulo, napakagulo na pala po noon. So gusto na nila umuwi dito that they are also afraid mamatay sila doon. May mga nababasa po kami, nababalitaan kami na marami pong ating mga health workers in Libya, mga Pilipino po, parang atubiho silang sumama, no, sa repatriation dahil kahit nakuha na nila yung kanilang sweldo o kaya ng kanilang pera, wala naman daw po silang, pag lumabas po sila ng Libya, wala naman daw pong pagpapalitan at wala naman daw silang pagpapalitan sa Libya. Parang may nabanggit ho ata kayo na meron kayong information na may mga bukas pang pwedeng pagpalitan ng mga pera doon. Opo. O pwede kapag padala pa ng pera dito sa Pilipinas. Opo, according po sa USEC ng DOLE,
ang Western Union ay hindi aalis doon. At sila po ang pwede pong paghulugan ng pera para mapadala dito ang pera ng mga Pilipino. Kasi po doon sa marami pong umuwi dito sa atin, naiwan ang pera nila doon. So kinakailangan pong ihulog nila yon sa Western Union po yung naiwan doon, at marami pa po silang banks doon na pwede pang paghulugan ng mga Pilipino. Okay, that's a good news, no? Sana may pakita natin yung yung mga lugar sa Libya na meron pang opisina ang Western Union that they can still accommodate, no? Kaya mga kasambahay po, maaari niyo pa pong sabihin sa mga kamag-anak na nasa Libya na maaari pa po sila magpadala ng kanilang mga remittances sa mga pamilya sa pamamagitan po ng Western Union. Opo. So hindi pa sarado. Opo. Okay, that's good. So ano ngayon ang kaya? Bakit pinipili ng ating mga Pilipinos doon? Kasi mayroong mga workers din sa mga oil depot, oil plant na madidisrupt din daw yung kanila operation if the Filipinos would be repatriated. In the same way with the health workers, that the health delivery will collapse in Libya without the Filipino health workers there. Doon po sa mga rig, doon po sa mga sinasabi yung mga oil, ang sabi naman po nila, according po doon sa mga umuwi, hindi naman kami apektado niyan dahil nandun naman kami sa... Yun na nga po. Yun ang sinasabi nila. Kasi nga po, importante sa kanila yung trabaho nila. Yeah. If they're working, no? Sabi nga ni Congresswoman Leia na hindi naman daw sila apektado kasi nasa ospital sila. Siyempre yung hospital hindi pwede bombahin, hindi rin lisubid. Ano sa palagay mo, Mr. Robarico Garcia? Ginagalang ba? Alimbawa, ikaw ay nurse. Yung mga nag-gigera dyan, yung mga, kasi hindi mo na alam kung sinong rebels po dyan, di ba? Hindi mo na alam kung sinong nasa government side, kung sinong rebels, lalo kayo may mga Islamic state na. Meron bang kahit ba pagka-health worker ka ba, nurse ka, doktor ka, gagalangin ka ng bala sa Libya? Alam niyo po, doon sa Ibensina na pinanggalingan ko, Ibensina Hospital, yan po ay binomba Saan po yan? Tripoli? Sa Sirte po yun, sa Sirte, Libya. Opo. Yan po, ang sa nila, yung isang parte ng hospital sa Ibensina ay isa yan sa binomba ng NATO. Kaya po nasira yung kanilang maternity department. At nung panahon na binobomba yan, sa basement lang nagsipuntahan ang ating mga Filipino nurse. So, Walang safety. hospital ito mismo sa Libya. Pero ang bumomba, eroplano ng mga NATO. Yung po mga NATO makasabay, yung po yung mga Allied Forces, no? So hindi nila alam na hospital yun. Alam po nila yon dahil merong sa itaas yun eh. Merong crescent na nakalagay doon sa ibabaw ng hospital. Ba't nila binomba? May mga rebels pa doon? May mga... Ang giyera po kasi ngayon, wala silang pinipili. Mismong NATO ang bumobomba sa mga hospital facilities, mga private buildings doon. Talaga pong winasak nila ang Sirte. Nung umalis ako, napakaganda ng Sirte. Ngayon, ghost town na ang Sirte, Libya. So ngayon nga, may katanungan ba't di na kayo bumalik sa Libya? Nung pong panahon kasi na yon, nag-decide na inaya na ako ng miss ko na umuwi dito sa Pilipinas. At noon, dito na ako naghanap buhay ng year 2000, yung miss ko. Ako naman inaabot na ako ng 45 years old noon. Hindi na ako pwedeng lumabas. Meron kaming age limit Kaya nga po, ang misis ko ngayon, ang nasa Saudi Arabia, wala sa Libya. Pero sasabihin ko po sa inyo, may komunikasyon ako hanggang ngayon sa Tripoli, sa Sirte, at saka sa Rasco Oil Company na kasama sa umalis doon yung hospital directress na kaibigan ko na nandito ngayon sa Bacoor, Cavite. Hanggang ngayon may communication pa kayo sa Libya. Nalalaman dahil ko po nakapagtrabaho kayo kay Gaddafi kanyo? Handon din po kasi mga kaibigan ko dahil ako po kasi ang admin ng Nurse On Call social media po yan At saka isa, rin po sa akin ang isang family ni Gaddafi, may din kami sa Facebook. Kaya nandyan, lumilito doon sa Facebook account ko
kung ano ang actual na nangyayari sa Tripoli, sa Misurata, sa Benghazi, o doon sa ibang part ng Libya na katulad ngayon at present, handyan ang magulo sa Misurata. Okay, Ma'am Congresswoman, itabi po natin yung sweldo, no? Doble, whatever, no? Panganib. Pero yung the essential kind of work ng health worker, hindi ba it's your duty? So pag inabandon nyo to think of your safety, di ba parang abandonment of your oath? Siyempre po, yung po ang sinumpaan namin. Oo nga. Ito po, na kinakailangan talaga na service to the people. Kaya nga po, ngayon po, siyempre po may karapatan naman po sa tingin ko, may karapatan naman po ang bawat tao. Kung ano po ang gusto niyang gawin sa buhay niya. Kasi po maari pong gusto mo rin magsilbi, pero iniisip mo rin naman kung mamamatay ka doon, kawawa naman ang pamilya mo. So siguro kaya po umuwi yung mga tao dahil gusto rin naman nila makasama ang pamilya nila. Doon naman po sa naiwan doon, that magkasama po yun parate. Hindi, sa amin po ang una muna, service, bago po yung po kikitain. Opo. Hindi po nauna sa amin ang pera. Na-train po kami ng value namin na kami po ay magsisilbi muna bago po pangsunod lang po yung aming kikitain. Kaya nga po kaya nga po naawa ako sa mga nurse. Kaya po minsan, yun ang service na lang po ng service, hindi na nila nakikita na dapat ding mabuhay sila. So yun po yung makikita ko na they have the right to choose. Yeah, kasi pagka other sector, no, worker in oil company, worker in manufacturing, of course hindi nila pagpapalit yung kanilang buhay kahit to doble-doble ang sweldo, pero ang health worker, di ba parang torn between two loves yan di ba? Opo. Kahit po gusto na nilang umuwi, but if they if they leave, tulad na banggitin nyo, ayon sa pag-interview sa mga ibang mga health workers doon, magkukulas po yung health delivery in Libya. So gusto po nilang tulungan din, syempre. Yun po ang una nila dahil ay iniisip nila, mamamatay yung mga tao doon. Yun po yung aming goal hanggat may buhay, may pag-asa. So, kaya po sila nandun, aside of course from the monetary na makukuha nila, ang pagtulong talaga regardless of yung nga po sinasabi natin, age, creed, sex, or religion, yung po natutunan namin. Okay, well said. Now, Mr. Romarico Garcia, sabi niyo po, you still have communications what's happening in Tripoli. Ano po talaga ano po talaga nangyayaring sitwasyon doon? Is it safe o no longer safe? No longer safe po dahil ang sinasabi nila sa akin, oras na lumabas ka, sigurado hold upin ka o kaya re-raping ka o kaya naman from crossfire pwede kang mamatay. Pero ang gobyerno po ng Libya, ang mga hospital director po, iniiwasan na sila lumabas. Talaga po noon, kahit anong panahon noon, talagang iniingatan kami ng government ng Libya, lalo na nung panahon ni President Gaddafi. Ayaw niyang ang Pilipino ginagalaw ng... kasi iba-iba po kasi ang lahi ng Libyano. May mga tribes po kasi yan So, nabanggit nyo, para makaiwas sa panganib, wag na lang silang umalis sa ospital. Opo, yun nga po. At saka... nabanggit nyo rin yung hospital mismo pinagtatrabaho nyo, binomba lang. Yun nga po, yun ang masaklap doon. Ngayon po, kasi iniiwas ng mga hospital director doon na pasukin sila ng mga bad elements doon dahil ang mga pinto nga po ng mga tirahan nila doon, mga building nila, nilagyan na ng mga bakal ngayon. Para po sila masecure. Kaya lang po, mismo pong si Dr. Ismail, yung hospital director ngayon doon, kung ilang beses na raw pong pinagtangkaan na patayin doon, na barilin, kaya lang nakakaligtas. Ano ba talagang sa mga interview niyo sa mga Pilipinong napauwi na, sino-sino ba talaga naglalaban sa Libya? Siguro para malaman po ng ating mga kasambahay kung ano po talaga yung the true picture. Who is fighting against who? Kanya-kanya kasing tribe. Si Nurse Rico, alam niya yung mga tribes na yun. Pwede po bang ako Opo, kayo po. Sige, mas maganda po. Dahil kasi po, nagkaroon na ng meeting nitong nakaraang buwan ito. Nag-meeting yata sila sa isang bansa na Malta yata yun.
Ang mga tribes lahat na yan ay nag-usap-usap na, nagkasundo na sila. Ngayon, ang isang problema na gusto nilang mawala doon para maibalik ang katahimikan sa Libya, ma-eliminate na nila yung mga Al-Qaeda na yan, Al-Nusra, at yung ibang mga terrorist groups yan. Ang pagkakaalam ko, ang Benghazi, na kuha na nila yan, ang Tripoli, konti na lang. At isa pa, sa impormasyon din nakuha ko, pinawala na rin yata si Saif Gaddafi, Yung anak. Islam al-Gaddafi, yung anak, dahil yan ay kinulong sa Sintan. Alam ko, nakawala na rin yan. At meron na rin usapan ng mga tribes na iaayos nila yan at hindi ko nga po, pinagbibiling ko nga po lagi na dahil ang isang kamag-anak niya, nasabi ko kung saan ingatan nila ang Pilipino. Kaya lang, ang explanation niya sa akin, sila man, hindi nila matiyak yung kanilang sariling buhay, pero iba ang trato nila sa Pilipino pagdating diyan dahil well-respected ang Pilipino sa Libya. Noon nga po, nung maging nurse ako ng pinsang buo ni Gaddafi, yung nag-ayos ng Tripoli Agreement natin, si Colonel Syed Mohammed Gaddafi Dam, kaibigan ni Presidente Marcos at saka ni First Lady, 2 album na napakakapalang nandun ay pinagmamalaki nila lagi. At ang talagang mga Pilipino, special sa mga Libyano. Talaga pong kinikilala nila ang mga nurses doon na Pilipino, ang trato nila, kahit sa mga checkpoint, pag Pilipino ka, hindi ka alis doon sa bus, yung ibang lahi, ini-inspeksyon nila, tinitingnan nila, dahil makikita nila sa tatunon kung yun ay kalaban nila mula sa Chad o sa Sudan. So ayon sa kwento ninyo, ayon sa mga na sasabi sa inyo, itong mga tribo na mukhang umaabante, pinakawalan yung anak ni Gaddafi, parang katribo ba nila Gaddafi itong mga ito? Nasa Tuareg po yata na pamilya sila, pinakamalaking ano. Pero po ang alam ko po, ang mga tribo nagkakasundo na sila. Ngayon, yung ibang tribo na nag-aaway na ano lang yun, parang pangkaraniwan na pangyayari lang yun na nagkainitan yung ganon. Na pagkamaliit na tribo, pinapasok doon sa hospital yung tao na hospital na nakaligtas at napatay doon, naghihiganti sila. Pero pagka malaking tribo, hindi nila ginagawa yon dahil takot din sila. Pero ang alam ko po, inaayos na yan at doon sa impormasyon na lumalabas sa akin, na ang Green Resistance umaabante na. Ang nagiging problema lang nila ginagamitan sila ng mga missile o kung ano para ano. Pero I hope na magkaroon ng katahimikan ng Libya dahil sa paniniwala ko kaya tayo nagkaroon ng napalaking problema sa unemployment dahil sa mga gyera na nangyari niyan sa Middle East, sa Africa, sa ibang parte ng mundo. Na dapat sana ang gobyerno ng ibang bansa, gobyerno natin ay huwag sumuporta sa mga bansang pumapasok sa mga bansa niyan na iyan ang nagiging dahilan kung bakit wala tayong katahimikan, nagkakaroon tayo ng problema sa employment. Dahil dito sa atin, hindi kayang paniniwala ko, hindi kayang i-absorb lahat ng mga nurses natin. Pero isang paniniwala ko na kung itatama lang ng gobyerno natin ang patakaran niya sa ating mga workers, walang magugutom sa atin. But dahil hindi ako naniniwalang mahirap ang Pilipinas. Yeah. Aside from Middle East, Congresswoman, in other areas, nag-decline rin ba yung requirement, requirement job orders for health workers? Ang requirement po talaga nila sa abroad, kinakailangan po meron kang employment. Meron ka pong employment certificate. So, kailangan naman po nila ng mga nurse sa iba't ibang bansa. Kasi po marami yung sinasabi natin, yung pong old age, napakarami po nun lalo po sa mayayamang bansa. Yeah. In America, di ba, galing po kayo ng America. In America ngayon, parang maluwag ang US government, ang immigration para sa mga home care services, but these are more on mga elderly. Okay? Hindi ba parang degrading na ang registered nurse ay magtatrabaho bilang home caregiver, parang gano'n? Kung hindi po bilang nurse at siya ay
talaga po madidegrade po yung kanyang pinag-aralan. Yeah, di po? kasi po, parang mahirap kumuha ng ngayon ng visa as a nurse. So, ang pinapayagan po daw nila doon, yung magtatrabaho ko sa mga home care, no? At maluwag po yun, and then after several years po, actually, ang pay lang yun $1,500. After several years, you will qualify as a landed immigrant, something like that. So, natutokso po yung mga... Opo. Ang gagawin na lang nila kasi sa wala kang trabaho dito, they'll bite the bullet. So, kukunin na po nila yon kasi wala ka naman talagang means dito. So, yun po nakakalungkot. Kinakailangan mong kumagat sa isang bagay na ayaw mo naman. So, para ka lang magkatrabaho at para mapakain mo ang pamilya mo, gagawin mo na yon, yung bagay na ayaw sana nating mangyari sa ating mga... Sabi ni Mr. Garcia kasi talagang because of yung kaguluhan nga, nag-decline talaga yung unemployment dito sa Pilipinas ay can you legislate that would trigger employment? Kasi yung DAP na sinasabi nila did not trigger sabi nga nila, ma-accelerate yung ating economy, but yung pagdagdag pa ng ating rate of unemployment, malaki pa. Yes, we have now a House Bill 151 for nurses. That ang hinihiling po natin dun sa bill na yon, magkaroon ng nurse for every barangay, nurse for every school, kasi alam naman po natin may problema ngayon ng teenage pregnancy. Tapos yung po nurse for every company, at yung pong salary grade 15 natin, ay hindi lang po sa government employees, kundi pati po sa mga private institutions. At meron din po tayong ngayong bill na pinapalakad para sa mga barangay health workers na hindi na sana sila volunteer, kundi meron silang salary grade 1, yung po yung minimum wage, para naman po sila ay mabuhay din. At meron na po tayo din ngayong sinusulong na pharmacy bill at yung po medtech bill. So yung marami po tayo ngayong sinusulong na bill na sana po makapasa ito. Okay. Madam Congresswoman, marami pong nag-text sa amin, no? Marami po sana silang katanungan po sa inyo, no? Pero ang gagawin na lang po natin mga kasambahay, pwede po bang banggitin na lang po kung saan po kayo, saan po yung inyong opisina sa Batasang Pambansa. Pangalawa po, saan bang headquarters ng UNNARS Party List? Yung para marinig natin mga kasambahay. Kasi hindi ko na mabasa yung kanilang mga katanungan. Opo, kayo inaanyayahan ko na pumunta po sa Batasan. Ang ating pong room ay room South 613. South Wing. Opo. At tumawag lang po kayo at kayo po sabihin yung bibisita kayo. At yun naman po ating headquarters ay sa Malabon po. 67 Buronse Street, Malabon City. Okay, so maraming salamat po. Siya po ang NARS Party List Representative, si Congresswoman Lea Pakis. Siya din po ang dating Dean ng College of Nursing, Trinity University of Asia, dati pong presidente ng Philippine Nurses Association. At Mr. Romarico Garcia, ano naman ang mensahe mo sa ating mga nurses, especially yung mga nasa Libya pa? Ang masasabi ko sa nasa Libya, hindi ko kayo nalilimutan dahil ako'y nanggaling dyan. Lagi ko'y pinananalangin na sana kayo laging ligtas. At ang NARS Party List, ang NARS Incorporation, ay nahandang tumulong sa inyo dahil lagi ko naman sinasabi sa inyo na si Congresswoman ay bukas sa inyo at hindi namin kayo pinababayaan. Ang panawagan ko naman sa mga nurses dito sa atin, sana sumama kayo sa amin sa laban na ito. Dahil walang mangyayari sa atin kung hindi tayo tatayo. Kailangan natin ng lobbying, kailangan natin ng magkaisa para may maglaban sa atin. Para ang salary grade 15 ay makakuha natin at yung mga nasa pribado pare-parehas. Ngayon po, ang masasabi ko rin din, nagbabase po ako sa San Rafael, Bulacan. Diyan po may headquarters din dyan ang NARS Party List. Ngayon po, pumupunta ako sa bawat hospital at kuminsan namamasyal ako sa mga private. At sana kayo ay magmiyembro sa samahan na ito dahil ang layunin namin ay para magkaisa tayo at maiakyat natin sa Kongreso na tayo ay talagang humihingi ng tulong sa ating gobyerno para naman ang mga nurses ay magkaroon ng boses at yung mga salary natin maididemand naman natin na katulad din ng ibang mga
mga nagtapos na sila nasasabi nila kung gaano ang kanilang sweldo. Okay, maraming salamat po. Well said po. Si Mr. Romarico Garcia po, siya po ang retired nurse from Libya. At of course, karangalan po namin na maging panauhin po ang nurse party representative, si Ma'am Leia Pakis. At bago po ako magpaalam, siyempre gusto ko pong pasalamatan si Kuya Daniel Rason at of course sa patnubay po ni Brother Eli Soriano sa pagbibigay po ng ganitong napapanahong programa upang marinig ang tinig ng taong bayan, ang boses ng marami nating overseas Filipino workers na nakikipagsapalaran po sa ibayong dagat, maitaguyod lang po ang mga mahal nila sa buhay. Gusto ko rin pong pasalamatan si Mr. Louie and Nats Gamboa, ang may-ari po ng Erase Beauty Products. At ang Erase Placenta po, available na po yan sa lahat ng mga leading department stores nationwide. And of course, si Mr. Joe Kepwa ng Mayor Pen sa patuloy na magiging sponsor po ng ating programa. At yung pinakamasipag po at walang kapagod-pagod na chairperson po ng Dagat-Dagatan Council of Leaders, si Lilia Esparago. Mga kasambahay, hanggang susunod na Biyernes, lagi nating tatandaan na maraming mapagsamantala sa ating lipunan. Lumapit po tayo sa mga lehitimong ahensya ng ating gobyerno na namamahala po para sa trabaho sa iba't bangsa at kapakanan ng mga OFW. Muli, ako po si Commissioner William Soriano. Lagi niyo po makakasama dito sa My OFW Story. To God be the glory. Happy weekend. Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood.